after ng visitation, binabawa ko ni Pastor dyan sa kanto na tinawag niya ako. Ikaw muna naman. So I have at least 6 hours na preparation. Then as I was praying kung ano yung mensahe na ibibigay ngayong hapon ng ating Panginoon, biglang umulan. Kaya ang title ng ating devotion ngayon, although tapos na yung ulan, ay In Calamity Called the Almighty. Mark chapter 4 verse 35 to 41, basahin na lang po natin ng salitan. Ako po mauna. And the same day when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he arose and rebuked the winds, and said unto the sea, Peace be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? So dito po natin makikita yung istorya kung kailan ginawa ng Diyos yung isda maging bakal. Dahil sabi dyan, peace be still. Sa title is In Calamity Called the Almighty. Let's pray. Panginoon, maraming po salamat sa oras ito. Maraming po salamat sa accomplishments ngayong araw na ito. Patuloy po kami ngayon sa aming frontline devotion at practice. Panginoon, kayo po ang gumawa sa aming kalagitnaan. Empower niyo po ang mga nangihina. Ingatan niyo po ang mga papunta. Bless niyo po ang inyong mensahe. Gamitin niyo po ako. Tago niyo po ako sa inyong likuran na kayo po ang may taas at makita. Holy Spirit, gaya niyo po ako sa mga salita na dapat ko pong bigkasin. At dalay ko po, Panginoon, na maging dalawin po ng pagpapala ng mensahe ngayong hapon nito. Patapos sa pagpupunan ng pagkasala at mahal po namin kayo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So ang Panginoong Jesus po, siya po ay nag-preach about sa mustard seed bago itong bagyo na ito. Kung babasahin niyo po sa Mark chapter 4, yung mga previous verses bago po itong 35 to 41, the Lord Jesus was preaching about the mustard seed. Alam po natin na ang mustard seed na yun ay patungkol sa pananampalataya or faith. Faith is taking God at His word. So, sunod-sunod na preaching ng Panginoon patungkol sa pananampalataya. At sabi po sa verse 35, and the same day. So, ibig sabihin sa isang araw din na yun, after niya mag-preach on the same day, ang Panginoon in-invite niya po yung mga tao to go or to pass over unto the other side of the lake. Although hindi natin nabasa dito sa Mark na yan po ay isang lake, pero pag kayo po ay pumunta sa Luke chapter 8 verse 22, makikita niyo po na ang kanilang tatawirin ay isang lake. Ang lake po, hindi naman po yan sobrang laking body of water na katulad ng isang dagat, ng ocean or ng sea, na hindi po siya kasing laki. Ibig sabihin, wala diyang shark, walang octopus na malalaking mga hayop. Hindi rin siya katulad ng isang running river. Ibig sabihin, hindi siya rumaragasa. Okay? Hindi siya katulad ng river na ang meron sa river ay mga crocodile. Ang tatawirin po nila ay isang lake. So, ibig sabihin, pag tatawid ka ng lake, hindi ito nakakatakot. It is not a fearful journey. Kaya kapag nakikita mo yung Paway Lake, pag magtawid ka dyan, hindi ka matatakot eh. Siguro madidiri ka, pero hindi ka matatakot. Dahil ang nandyan ay mga pato or mga isdalan. So, from Capernaum, after na binil ng ating Panginoon yung mother-in-law ni Peter, si Peter mapagmahal na biyanan, ay papunta po siya ng Gadarenes. Okay? So, from Capernaum to Gadarenes, tatawirin nila yung lake na ito. Ang distance ay 5 miles or 8 kilometers. Approximately, or as dun sa research ko po, yun po yung aking nabasa.
So, a very short journey itong gagawin nila papunta sa gathering. So, it's nothing to go in a ship in evening to travel in a lake. So, maliit na bagay. It is a small thing. But they got caught in a storm and was afraid. Alam mo yung pakiramdam nila na maliit na bagay na nga yung gagawin nila, short distance na nga yung kanilang lalakbayin, sumabit pa sila. Diba? Kasi nandun yung Panginoon pero natakot pa sila. After nilang ma-witness yung greatness ng ating Panginoon, after nilang makita na siya'y nagpagaling ng lumpo na ngayon nakakarinig na, diba? Ng bulag na ngayon nakakapagsalita na, after nilang makita yung mga miracles ng ating Panginoon, diba? Nasaksihan nila, after nilang makapakinig ng mga preaching about sa faith, sa pananampalataya sa ating Panginoon, sila ay sumakay dun sa ship papunta sa gathering. Kaya lang sumabit pa sila. Natakot sila after nila makita lahat ng tagumpay na pinakita ng Panginoon sa kanila. Na after ipakita ng Panginoon sa kanila yung kaya niyang gawin para yung kanilang tiwala ay mabuo, natakot pa sila. Katulad po natin, minsan ganyan din tayo. Kung saan kung maliliit na bagay, doon pa tayo sumasabi. Yung small things, doon pa talaga tayo magkakamali. Doon pa talaga tayo sasablay. Minsan, magaling kang magturo ng mga bata, you are a great Sunday school teacher, pero pag bakunti yung attendance, ibibigay mo pa rin ba yung 100% mo or babawasan mo? Mga ganung bagay, yung mga small attendance, kailangan mo small performance din ba? Paano pag small yung income mo, small giving din ba yung ibibigay mo? Paano pagka sa preaching time, 1 hour, gano'ng katagal yung kaya mong iupo dyan at makinig sa ating pastor? Small surrenders leads to great disasters. Kaya nga po itong sa verse number 36, Mark 4 verse 36, and when they had sent away the multitudes, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. Merong mga maliliit na ships. Katulad po natin, pag meron tayong small relationship sa ating Panginoon, ang tungo po niyan, makakalimutan natin yung tungkol sa relationship niya. Pag konti ko lang yung binibigay ko sa Panginoon, balang araw, mawawala na yung panahon sa kanya. Makakalimutan mo na siya. And then, the same story, they literally forgot about Jesus. Nakalimutan nila na kasama nila ang Panginoon. Kaya nga sa istorya, pinuntahan ng mga disipulo ang Panginoon sa hinder part ng ship. Ang hinder part ng ship, doon po ang kwarto ng kapitan ng isang ship. Nakalimutan nila na ang kapitan ng kanilang buhay ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya gusto ko lang po kayong bigyan ng 3 points. Short statements lang naman. Number 1, in calamity, don't forget to call the Almighty when we are full. Hindi po yung F-O-O-L, kundi yung pag tayo ay F-U-L-L. Huwag natin kakalimutan tawagin ang Panginoon or kausapin ang Panginoon. Huwag natin kalimutan ang Diyos pag tayo ay full. Minsan pag tayo ay masaya, pag tayo ay fulfilled, satisfied, pag punong-puno tayo ng blessings, minsan yan yung pinaka-best time na makalimutan ng Panginoon ng isang Christian. At kung papansinin niyo po sa verse 37, and there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. Natakot sila dahil puno na yung ship. Bakit sila natakot? Dahil nakalimutan nila, kasama nila ang Panginoon. The disciples forget about Jesus and got afraid when the ship is full. Minsan tayo, kung ikaw estudyante, minsan punong-puno ka ng homework, exam, review, pero kung kakalimutan ng Panginoon.
Minsan puno tayo ng problema, ng trials, ng temptations, pero huwag natin kalimutan ang Panginoon. Minsan puno tayo ng responsibilities, sa ministry tayo yung kailangan dyan, pero huwag natin kakalimutan ang Panginoon. Have time to talk to God. Minsan puno din tayo ng material things. Pagka tayo ay well supplied, pagka well provided, minsan hindi na tayo makahingi sa Panginoon. Pero huwag po natin kakalimutan ang Panginoon. Number 2, when we are fearful. Sabi ng Panginoon dyan, sa verse 40, and He said unto them, why are ye so fearful? Pag minsan tayo ay natatakot, mas mauna pa nating alalahanin yung ating status. Pag tayo ay takot na takot, kung sino-sino yung pinupuntahan natin, kung sino-sino yung nilalapitan natin, hinuhuli natin lagi ang Panginoon. Pag hinuli mo ang Panginoon, magtataka ka, bakit kaya ang kailan walang-wala na ako, tsaka pa kikilos ng Panginoon? Bakit hindi natin simulang isipin na dapat, nung nagsisimula pa lang yung problema, tinuna agad natin ang Panginoon? So, bakit ka natatakot? Yan ang tanong. Why are you so fearful? Are you afraid to pray? Are you afraid to sing louder sa choir? Bakit ka natatakot? Takot ka bang magturo ng mga bata? Minsan, nangangailangan ng mga Sunday school teacher. Ikaw pala ang hinihintay, pero natatakot ka. Bakit ka natatakot mangatok ng mga bahay para mag-witness, mag-soul winning? Bakit ka natatakot mag-confront ang kaibigan mo sa church na may ginagawa? Bakit ka takot maging witness sa inyong family kung ikaw pala ang Christian sa inyong bahay? Why are you so fearful? Sabi ng Panginoon. Huwag natin kakalimutan na in times na tayo ay natatakot, kasama pa rin natin ang Panginoon. Last po, when we are festive or favored, yung bang nandun na tayo sa time na tayo ay victorious na. Yung time na napagtagumpayan na natin yung isang bagay. Kaya nga sa verse 41, and they feared exceedingly and said one to another, what manner of man is this that even the wind and the sea obey him? Pray or not, God will answer. Meron namang mga bagay na hindi mo pinapanalangin pero tinutugon ng Panginoon. Meron din mga bagay na pinalangin mo, sasagutin din ng Panginoon. Hope for or not, God will provide. Every storm will stop and every prayers will end. Pero pagka natapos ka ng manalangin, ano lang ang estado mo? Makalimutan mo na ba ang Panginoon? O aalalahanin mo na kasama mo pa rin ang Diyos? Paano kung hindi ka na nagabanggit sa preachings? Paano pag hindi na ikaw yung tinatawag ng co-teachers mo sa Sunday school? Hihinto ka na ba? Diba? Wala na, tapos na yung festive time, tapos na yung favor sa'yo. Hindi na ikaw yung apple of the eye. Ano gagawin mo? Kakalimutan mo na ba ang Panginoon? Katulad ng mga disciples na ito, nakalimutan nila ang Panginoon. Kung sana tayo din po, ang Panginoon lagi natin kasama. Bibigyan niya tayo palagi ng victory. Bukas, after ng Sunday, mapapagod tayo, magkatulad ng bata, kakanta maghapon. After ng victory na yun, after na by His grace na ikanta natin yung may yung choir, na naturuan natin yung mga bata, na ihatid, na isundo. Pero after Sunday, darating ang Lunes at Martes. Kakalimutan ba natin ang Panginoon? Huwag natin kakalimutan. Lagi natin alalahanin, kasama natin ang Panginoon. He is the captain of the ship. These are some of the many results of calamities in our Christian life. And when it occurs, call the Almighty. These are some points to ponder in calamities to remember and be reminded of all the Almighty. So sana naging encouragement po at reminder po yan na huwag nating kalimutan na Panginoon lagi natin siyang kasama pag mayroong storms or calamities in our lives. So tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gospel ito. Maraming salamat sa opportunity na nakatayo po sa likod ng pulpit at Panginoon. Only by your grace, Panginoon, makatayo po at makahayag po ng inyong salita. Nabalik ko po Panginoon ang papuri at pasalamat po sa inyo.
bless you po ang aming practice. At sa mga wala po dito, kaya po ang magpaalala po sa kanila na meron pong gawain po. Sa pangalan ni Jesus, Amen.